Breakout year na sana ni Wembanyama, ngunit inanunsyo ng Spurs na out for the season dahil sa isang rare medical condition. At napakadelikado nito. Paano ba ito nangyari? By the way, ako nga pala ay isang second year medicine student, so I'll try my best to explain this in a way na maiintindihan ng lahat. Deep vein thrombosis or DVT ang diagnosis, mga idol. Ang thrombosis, ibig sabihin, may formation ng blood clot sa ugat mo. At kung ang clots na ito ay masama sa pagdaloy ng dugo papunta sa lungs, magkakaroon ng blocking na kung tawagin ay pulmonary embolism. Yung blocking na ito magre-resulta sa reduced blood flow sa lungs kasi nga may harang, which will lead to oxygen deprivation o kakulangan sa hangin, organ failure, and death kung di maagapan. Lungs pa naman ang isa sa mga major organs sa ating katawan. Kadalasan, mga idol, sa legs nangyayari ito. Pero kay Wemby, nagkaroon siya ng rare case sa kanyang right shoulder at mas delikado ito dahil mas malapit ito sa lungs kumpara yung sa legs normally. So, paano ito nangyari? Sa basketball, mga idol, required ang overhead arm movement. Repetitive na pag-akyat baba ng ating kamay, especially kay Wemby na main option sa opensa at sa depensa. Yung paulit-ulit na motion na ito, pwedeng ipitin itong subclavian vein natin na located sa shoulder area. Yung maliliit na damage dito, pwedeng mag-accumulate at mag-cause ng thrombosis. At syempre, factor din na pinipisikal ng kalaban si Wemby sa upper body. Kaya posibleng natatamaan ito ng mga bangga. Ang treatment dito, mga idol, ay ang pag-inom ng blood thinners para ma-dissolve ang clot. At di pwedeng sumabak sa high contact sports dahil ang mga blood thinners pinapataas ang risk ng internal bleeding, which is dangerous. Recovery time dito, mga idol, is 4 to 7 months. Yung injury ni Wemby, tandaan natin, ay hindi career ending, pero life-threatening, nakakamatay kung di maagapan. So, ano pa nga bang sakripisyo ang isang season kung ang kapalit ay buhay, di ba? Ganito din exactly ang kondisyon ni Brandon Ingram noon, and he came back stronger. Si Chris Bosh naman nagka-DVT sa legs pero di naagapan, kaya naging embolism, kaya muntik na siyang mamatay noon. This is a very rare condition, mga idol, at asahan nating babalik ng mas malakas itong si Wemby. Sana na-explain ko to ng maayos. Nag-aaral pa lamang ako kaya di ako perfect. Kapag may corrections kayo, welcome dyan sa ating comment section. So kayo, mga idol, send your well wishes of a speedy recovery para kay Wembanyama sa ating comment section. Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba.